ba't mo hinahayaan ang sarili mo maniwala na wala kang kwenta? Alam mo, Papa Jack, hindi ako naniniwala wala akong kwenta dahil Yan nga ang punto nagawa ko ko pa rin po yung dapat kong gawin bilang isang ama eh. Yun ang punto ko Tumatayo po ako sa sarili ko pa ngayon, pinapakita ko sa pampartido niya eh. Na hindi, gusto po nilang mangyari sa akin, pulutin ako sa kangkungan. Okay. Para matuwa sila eh. Jaime, yung bang iniisip mong pulutin ka sa kangkuhan kung saan man lungog yan? Yan ba sinabi sa'yo? Yan ay nararamdaman mo na lang kasi feeling mo na pagtutulungan ka. Kuya Jack, maniwala po kasi hindi. Sinabi mismo po sa akin ng asawa ko, mga kapatid siya. Ganun po sila. Yan ba sinabi sa'yo na nag-aaway kayo? Hindi po. Nung pinunit yung marriage contract ninyo, kayo ba nag-aaway o may tampuhan? Wala po. Normal na araw, pinunit yung contract ng ano? Opo. Asal? Ang ugali niya, pagkausap ko mga kapatid ko, nanay ko, pagkali ako sa abroad, nagsiselos po. Sabihin mo nga sa akin, Jaime, paintindi mo sa amin ngayon dito kung bakit tumagal ng 22 na taon ang pagsasama ninyo. Kung puro kasamaan ang ginawa ng asawa mo. Kung kasing ugali ng asawa mo si Amor Powers. Opo. Diba? Kung kasing ugali ng Amor Powers yan, bakit tumagal ng 22 taon yan? Alam mo, Papa Jack. Ibig sabihin, teka lang, ibig sabihin nito, Jaime, meron din ginawang buti yung asawa mo, pero ang nakakalungkot na part, kinikimkim mo yung lahat ng masasamang ginawa niya. Hindi ko... Pag ang asawa mo ba, ang kinausap ngayon, meron din ba siyang sasabing hindi maganda sa'yo? Meron din ba siyang pintas sa ugali mo? Meron kaya? Siguro po wala. 100% po. Yan ang akala mo. Hindi mo rin alam. Dahil alam mo... Kasi alam mo, Jaime, ang nangyari dito, ikaw ang lalaki sa pamilya, hinayaan mo magkaroon ng kompetisyon. Hindi po ako sa kanya. Yun nga, hindi ka nakikipag-kompetisyon, pero hinayaan mo magkaroon ng kompetisyon. Papaliwanag ko sa'yo. Okay lang? Opo. Ano yung mga problema mo kanina? Ano yung mga problema mo kanina? Sinabi mo sa asawa mo na huwag magtrabaho. Opo. Nagtrabaho siya. Ba't umiiyak ka? Meron ba siyang ginawang krimen? Ang lagay ba nun... Teka lang! Ang lagay ba nun naging mag-asawa kayo, hindi na siya pwede magtrabaho? Kasi yung bagay na hindi mo dapat iyakan yun para ka ng tanga eh. Hindi po ako umiyak sa ganun po eh. Hindi Ang iiyakan ko po yung ganito. Jaime, niloko ko eh. Hindi ka niloko. Siguro hindi mo siya pinayagang magtrabaho. Nagtrabaho siya. Huwag mong kakalimutan nung naging mag-asawa ka, hindi natapos ang buhay ng asawa mo. Papa Jack, nahuli po siya, may kasama lalaki. Ayan ang sabihin mo, hindi na nagtrabaho siya. Pinapasok pa sa bahay ko, pinainom niya pa. Okay, sino yung lalaking yon? Kasama niya lang sa trabaho. Okay, ano ngayon ang nakakagalit doon? Naniloko ka? Kung pinainom lang pala. Sige na, nakakagalit ka, pinagpainom ng lalaki. Maliban doon, ano nakakagalit doon? Nakita po sila sa DB Boulevard, Paris po magkaakap. Saan ba ang DB Boulevard? Dito yan, di ba? Sa Ross Boulevard? Opo. Sino nakakita? Mismo pong pamangkin ko. Sinabi mo sa Nagulat kanya? po siya. Sinabi mo sa kanya yan? Sinabi po nung sa pamangkin ko, sa Sinabi nanay ko, mo- kaya po sila nag-away. Sinabi mo ba sa asawa mo yan? Sinabi ko po, Anong paliwanag ang sinabi niya sa'yo? wala ro akong pakialam. Bakit hindi ka nakipaghiwalay? Para sa mga bata lang po. Mali! Kasi, Ganito, alam mo kung bakit ako naiinis sa'yo, Jaime? po, Nangyari ang lahat ng bagay sa'yo kasi hinayaan mo mangyari sa'yo to. 22 years. opo. Tapos iiyak-iyak ka kung noon nakipaghiwalay ka na wala kang iniiyakan ngayon. Totally po, Papa Jack. Hinayaan mong bastusin ka niya. Diba? Alam ko po yun eh. Ngayon, Kaya sabi po sa akin ng nanay ko, akaraw ako, bobo ko, gago ko. ganito Jaime, ano? Ha? Pasensya ka na, ha? Opo, accepted ko po. Okay. Kasi hindi nagtutugma yung kwento mo. Kung yung kinikwento mo sa akin, yung kabuuan ng 22 years, puro away, pero nakalimang anak kayo. It just doesn't fit the pieces, di ba? Hindi tugma. Ibig sabihin, sa 5 anak, marami kayong sweet moments na hindi mo ma-appreciate. Ang naaalala mo yung pangit. Papa Jack, ganito po. Ano yon? Wala kayong malay nung nag-kembilar kayo? Di po, habang po may anak kami ng isa, mula sa panganay, kinuha ko na po yung anak ko sa kanya. Ako na po nagpalaki hanggang umabot po ng 6 na taon. Bakit mo kinuha? Dahil po hindi niya maasikaso dahil may restaurant sila, may hotel sila, may So, negosyo ibig sila. sabihin, from year 1 hanggang year 6 nung anak mo ang una, magkahiwalay kayo ng bahay? Opo, doon siya sa nanay niya, sa akin yung anak ko. Nung nagkaanak ko po ng pangalawa, gano'n na naman ang ginawa niya. Para pa nanganak lang siya ng baboy. Baboy? Kaya nagtataka ang nanay ko bakit anong klase raw babae. Ba't baboy? Ganun daw po kasabihan nila eh.
Iiwan na lang pag nakapanganak na. Jaime, ganito ano? Lahat po ng anak ko, Papa Jack, ganun ang ginawa sa akin. Okay. Jaime. Kaya ako po nagpalaki sa mga anak ko. Jaime. Po. Alam mo, pasensya ka na ha. Nakakapikong ka. Alam mo kung bakit? Po. Umaasa ka ng matinong samahan ninyo mag-asawa ni hindi nga pala matino ang pag-uumpisa ninyo. Opo. Alam ko po yun. No? Bakit umaasa ka ng matinong pag-asama? Hindi naman pala buong pamilya nyo, hindi pala picture perfect yung family ninyo. Kasi umaasa po din po ako sa mga anak ko na baka mamaya magbago yung nanay nila. Pero wala rin po hanggang ngayon po. Alam mo, pasensya ka na ha. Feeling ko, self-pity itong ginagawa mo. Po. Oh, feeling ko self-pity. Feeling ko, nagpapaawa ka. Walang nakakayak sa kwento mo, pasensya ka na. Hindi ka dapat kaawaan. Because you are way luckier than other people. Feeling ko itong asawa mo nagpaubaya sa'yo. Nagkaroon kayo ng 5 anak. Mahal ka nito. Papa Jack, hindi po ako mahal ng asawa ko. Bakit 5 anak ninyo? Hindi magtutugma, Jaime. Gusto mong pamukha sa akin, sa amin na nandito ngayon, na sobrang sama ng asawa mo, pero naka 5 anak kayo. It just does not fit the pieces. Papa Jack, kasi kayo itong nangyari yan eh. Huwag mo sabihin sa akin na 5 tsamba lahat yon. Di po. Ano yung mabuti? Tuwing darating kasi po, pupunta siya ng ng Australia. Hindi, wag natin pag-usapan yung mangyayari pa lang. Yun ang nangyayari pag-usapan natin. Opo, ganun po nga yun po yun eh. Nung una, kada aalis siya, nagpapabuntis siya sa akin, para hindi siya matuloy. Pero hindi ko kagustuhan po. Pinipilit niya ako, sige, sundan natin, ganito natin. Ayoko umalis. Pinipilit ka niyang buntisin siya? Opo. Katarantaduhan! Binapamukha mo sa akin na siya lang gusto ng pagbubuntis niya na hindi mo gusto? Hindi, gusto ko na rin po kasi lalaki naman po ako. Asawa ko din po siya. Na to, eh. Dahil ayaw niya rin po umalis eh. Yun lang po ang choice niya para makaiwas sa ganung sitwasyon. Hindi ako naniniwala. Feeling ko pag kinausap ko yung asawa mo, iba kwento ngayon. Jaime, wala nakakaawa sa kwento mo eh. Maswerte kang lalaki, meron kang 5 anak. Kung nangyari sa'yo to, ibig sabihin hiniyaan mo mangyari sa'yo to. Papa Jack. Imagine mo, iniiyakan mo sa akin, nagtrabaho yung asawa mo sa Comelec. Ano nakakayak doon? Pasensya ka na, Jaime. Papa Jack, di po ako umiiyak sa trabaho ng asawa ko. Umiiyak ako sa sitwasyon ng buhay ko. Sinabi mo sa akin kanina, niloko ka niya. Dahil nagtrabaho siya sa Comelec. Opo. Ano ba naloko doon? Nanlalaki po siya. Direct to the point, nanlalaki siya. Inuwi sa bahay ko. Uminom sa bahay, nag-inuman. Nakakagalit, nag-inuman sa bahay ninyo. Hindi inuwi, iba pinatira. Iba pinatulog, iba uminom lang sa bahay ninyo. Papa Jack, 2 araw hindi umuwi ng bahay. Yung lalaki. Asawa ko. Yung asawa, saan nagpunta? Kasama siya. Yung lalaki. Opo. Ay, bakit di mo iniwan? Nasa abroad po ako noon. Bakit niya hindi kayo naghiwalay? Kaya po ako umuwi yung ganun po. Kala ko na maghiwalay pero para sa mga bata lang po. Nakukuha mo yung punto ko? Opo. Lahat ng sakit na meron sa buhay mo ngayon, pinabayaan mo mangyari sa'yo. Tanga daw po ako. Yung pong nangyari sa akin, yun po. Sabi po nila. Imagine mo Jaime, ganito Kabait lang daw po ako sa asawa, sabi nila. Jaime. Po. Jaime, sigurado ka ba na pag kinausap ko ang asawa mo, lahat ng sasabihin niya tungkol sa'yo kabutihan? Siguro meron din po, meron din masama. Imposible, teka lang ha, imposible, di ba, na sinabihan kanyang inutil ng normal ang araw ninyo.